Hi guys! Welcome sa akin channel. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is about nga po dun sa bagong patakaran ni YouTube, about nga po dun sa tax. So, medyo bad news po tayo ngayon guys, char joke. So, ayun nga, kailangan po natin mag-fill out ng form. So, paano pa natin gagawin is madali lang naman po siya guys kung ipa-follow nyo lang po yung instruction. So, good news guys kasi sa June 30, 2021 pa naman po siya maipapatupad. Pero I suggest na iayos nyo na po agad kasi kapag hindi pa kayo nakapag-fill out ng hanggang May 31, 2021 is automatic na po na 24% agad yung mababawas sa inyo worldwide. So, imbes na sa US lang yung mababawas na 24%, ang mangyayari is worldwide na. So, lahat ng viewers mo ay mababawasan ng 24% kapag hindi ka pa nakapag-fill out hanggang May 31, 2021. So, wag nang matigas ang ulo guys. Kung ayaw nyong lahat ng views nyo is makakaltasan ng 24%. So, kung interesado ka sa video ito, panoorin nyo lang po hanggang dulo. And take note din guys kasi yung iba hinihintay nila yung email ni YouTube. So, no need na po natin hintayin yung email ni YouTube kasi kapag magla-login po tayo sa ating Google AdSense is ando na po yung note ni YouTube na yun nga yung important about po dun sa tax po natin. So, kapag hindi pa po nakapag-email si YouTube is ang gagawin po natin is magla-login na lang po tayo sa ating Google AdSense at doon na po tayo magsa-start ng mag-fill out ng form. So, magsa-sign in na po tayo sa ating Google AdSense which is pupunta po tayo sa ating kung anong ginagamit natin na browser. Ginagamit ko po is Chrome. So, magsa-sign in po tayo sa ating Google AdSense. So, ilagay lang po natin sa desktop site. So, ayan. Pindutin lang po natin yung sign in. So, kapag nakalagin na po kayo sa Google AdSense ninyo, so, dito po kayo dadalhin sa inyong estimated earnings. So, dyan po sa taas, nakikita nyo yung important. So, check if additional tax information is required from you. All YouTube creators and partners are required to submit tax information to ensure any applicable taxes on your payments are accurate. So, all you have to do is click on this Manage Tax Info. So, tap po natin yan. And then, eto yung lalabas. So, to get payouts from Google, make sure to provide your tax information. This will take a few minutes. So, to get started, click on this Add Tax Info. Yan. So, isa-sign in po ulit natin yung account natin. So, dito na po tayo dadalhin. Ayan, United States Tax Info. To find the right tax form, please answer a few questions first. So, eto na nga po guys. Ang pipiliin po natin dyan is itong individual. Ayan, and then next. So, sa baba, are you a citizen or resident of the United States? Of course, no po kasi hindi naman po tayo taga doon. So, next. Select W8 tax form type. So, ang pipiliin po natin dito is itong W8BEN. So, ayan po yung pipindutin and then start W8BEN form.
So, eto na po guys. Dito na po tayo sa country of citizenship. So, pindutin po natin ito para lalabas yung mga country, which is, ang pipiliin po natin is yung Philippines. Ayan. And dito sa taxpayer identification number or yung tinatawag na TIN. So, kung wala po kayong TIN, pwede po siyang postal, pwede pong SSS, and driver's license. So, kung ano pong meron kayo dyan, so, isusulat nyo lang po yung number dito. And then next, so, dito na po tayo sa number 2, which is yung address. So, permanent residence address. So, i-check po natin yung box. So, i-follow nyo lang po guys kung anong ginagawa ko para wala po tayong mali. Para hindi po tayo paulit-ulit. So, yung country is automatic na po siya. So, ilagay na po natin yung ating address. Ayan. So, ayan, kapag na-fill upan nyo na po yan, and then, i-check nyo po tong mailing address is same as permanent residence address. So, kailangan po yan naka-check. And then, next. So, kapag may naka-red siya, guys, so, ibig sabihin po, may mali po tayo sa taas. So, babalikan lang po natin. Which is yung number 3 is tax treaty. So, hindi po natin siya na ano. So, ang pipindutin po natin dyan is yung yes. And then, choose your country, which is Philippines ulit. So, dito sa special rates and conditions, so, i-check po natin itong services or AdSense. So, may lalabas po siya sa may lalabas po dyan sa baba na article and paragraph. So, click po natin ito para ma-choose natin yung article and paragraph 1. Ayan. And then, dito po yung napaka-importante guys, which is yung tax nga. So, dito sa withholding rate. So, pindutin po natin yan. And then, i-reduce po natin siya in 0%. So, click po natin yung 0%. Sorry. So, dito sa kasunod niya na box, kailangan din po yan naka-check. Ayan. Tapos, motion picture in TV or YouTube, Google Play. Ayan, i-check din po natin yan. Tapos, lalabas ulit po yung article and paragraph. So, pindutin po natin ulit in choose article 13 in paragraph 2A. And withholding rate, so, eto din po. I-reduce po natin siya in 15%. So, bali 30% po sana siya. So, i-reduce po natin siya in 15%. So, ayan. So, again po, sa baba ng article and paragraph, ayang box, kailangan din po yan naka-check. Ayan. And then, pag na-check nyo na po, pindutin nyo lang po yung next. Huwag nyo na po yung i-check yung other copyright. So, next na po tayo. So, again guys, kapag hindi po ma-proceed yung next, babalikan nyo po sa taas. Kung may naka-red siya, it means may hindi po kayo na-fill upan. So, eto nga po, the checkbox required. So, i-check po natin yan, resident of country claiming treaty with the US. So, kailangan po yan naka-check. So, tingnan nyo po kung may red pa. So, kung wala na, click nyo po yung next. So, dito na po tayo sa number 4, which is document preview. So, kailangan po natin yung i-check yung I confirm that I have reviewed. So, eto, need po yan i-check. And then, next.
So, number 5 na po tayo, which is certification. So, dito sa your signature, kailangan po ilagay yung full legal name. So, dito po sa baba, may nakalagay po na, are you the person listed in signature section? So, yes po. And then, next. So, dito na po tayo sa number 6, which is activities and services performed in US and affidavit. So, ang pipiliin po natin dyan is yung no. And then, i-check po natin yung box, I certify that the blah blah blah. So, ayan, i-check po natin yan. So, dito po sa status change affidavit, kapag hindi pa po kayo nakasahod sa YouTube, ang pipiliin nyo po is yung I am providing tax info for a new or existing payments profile that hasn't received payments. So, ayan. Tapos, and dito naman sa I am providing tax info for existing payments profile that has previously received payments. So, yan po is yung mga nakasahod na po. So, dahil hindi pa po tayo nakapagsahod, so ang pipiliin po natin is itong I am providing tax info. So, yan po. And then, pag okay na po yan, pindutin na po natin yung submit. So, ayan na po guys, na-approve na po agad yung finilapan natin na tax. And naka-receive na po agad tayo ng email na galing kay YouTube, which is na-approve na nga po yung finilapan natin. So, hanggang dito na lang po ang aking tutorial. Sana makatulong po ang video ito and sana nagustuhan nyo po ang tutorial ko. Nagustuhan nyo po yung video, please give me thumbs up and paki-subscribe na rin po ng channel ko, Shanderly TV, and also hit the bell button para updated kayo sa mga bago kong tutorial na video. Yan lang guys, thank you so much for watching. See you on my next video.